DWIZ. Usapa, payaman, balita at negosyo. Ihahatid sa inyo ng Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Misyon ng Filipino Mirror na makatulong sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paghahatid ng mga balita at impormasyong pangnegosyo at mga kaalamang pinansyal. Kaya tara na, tutok na sa Usapang Payaman kasama sina Eunice Calma, Chris Galit, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnists. Tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Usapang Payaman. Live na live sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang oras na kwentuhan, hindi chismisan dahil ito po ay Usapang Payaman. Ayan, ngayong araw na to talagang sabi ko kanina, sama-sama tayong matuto. Pag sinabing matuto, ibig sabihin edukasyon. So, usapang edukasyon tayo ngayon, kami Susan. Oo. Pero ito naman, usapang edukasyon, pero isang institusyon po ng akademya, ng universidad, ang atin pong tatalakayin ngayon. At sabi nga nila, century old na raw sila. Oo. Pero hindi sila magpapahuli sa mga modernong kaalaman na natututunan at lahat naman po ng mga produkto nila, kasabayan ko mas mataas pa nga ang posisyon sa akin. Mga teacher, engineer, di ba? Ayan. So, wag po natin patagalin. Ayan. Isa po ito sa mga paaralan sa Baliwag, Bulacan na dati, 4 lang sila. Ngayon po, talagang kilala na po ito. Pag dito ka nagtapos, taga Baliwag, Bulacan ka talaga. BU ba ang Baliwag? Yes. So, i-welcome natin kami Susan, Miss Dr. Patricia Bustos Laguna, Lagunda, ang President ng Baliwag University. Welcome to the show. Welcome po sa Usapang Payaman. Susan at Eunice. Good afternoon po. Maraming salamat at napaandukan niya kami para maibahagi namin ang konti naming pwedeng maibahagi sa ating mga... Naku ma'am, marami tayong pag-uusapan. 100 years yun. Tingnan nyo nga. Magandang BU High. Tama, ang galing. Beautiful, di ba? Magandang buhay, ayan. So, sa aking kaliwa pa rin, si Sir Elvin Ventusilio, University Registrar, Baliwag University. Hello po. Opo, Magandang hapon good po sa afternoon. inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. At sa iyong kanan, kami Susan. Oo, ito Yeah. magaganda. Ang Chief Librarian ng BU o Baliwag University, si Miss Rena Flor Bubbles Castro. Bubbling. Lovely. Yes, maraming salamat, Susan and Eunice. So Welcome magandang po hapon sa po sa Usapang inyo Payaman. at sa lahat ng tagapakinig at talaga pong magandang buhay sa lahat. Magandang BU-hay. Ayan. At sa kanyang katabi naman ay si Jasmine Vana Domingo, ayan, Director ng Center for Instructional Technology Services ng BU pa rin. Hello, magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig ng DWIZ at sa mga nanonood online, sa live streaming ngayon. Karangalan po namin na makapagbahagi ng tungkol sa aming universidad sa hapon na to. Nasa TV rin po tayo, Channel 23. Wow. Ayan, kaway-kaway po kayo para Kaway-kaway sa mga fans. kaway-kaway po tayo dahil yung mga estudyante po dati ng St. Augustine College, nanonood din po sa atin. Nanonood po sa ating mga taga-Baliwag at San Rafael, Bulacan. Ayan. Ako ay taga San Rafael ako. Mamaya may tatanong ako, taga doon yung mga Bulakenya pala si Ma'am din. si Miss Eunice, taga Bulacan. Ayan, so diretso na tayo sa exciting part, di ba? Nabasa ko kahapon habang nagre-research ako, Baliwag University. Dati naman siyang Baliwag Colleges. Pero parang merong isang umano sa akin, parang tumatak sa akin. Meron kasing nag-PM sa akin na nagpapalike
'di ba, meron kaming Miss Lakambini and Miss Lakan. Dahil daw sa may 100 years na po ang BU. Tama po ba, Ganun Doktor? katagal? Yes po. Sige Kasi po. ang Baliwag University, nag-umpisa yan as Baliwag Institute with only 75 high school students. Pagkatapos noon, unti-unting nag-offer ng before the war, no, at post-war, pre-war and post-war, nagkaroon ng liberal arts program. Kasi nangangailangan ng maraming guro ang itong bansa. So, yun ang in-offer. After naging Baliwag Junior College siya, pagkatapos, unti-unting dumami ang mga programang nino-offer nung paaralan, naging Baliwag Colleges siya. Noong 2001, naging Baliwag University. And the first autonomous university sa Region 3. Yun Wow. ang history niya. Oo. So, ang alam ko, nabasa ko rin naman po sa mga pinadala ninyong sa 1925. 1920. So, 'di ba? So, ang daming pinagdaanan pala ng BU na dating Baliwag colleges. And before Baliwag College, naging Baliwag Junior Junior College. BJC, kasi narinig ko yan sa mga sa mga tatay ko. Sa BJC ako nag-aaral ng BJC. Pero ako nga, wala namang BJC kasi BC na yung naabutan ko dahil 1968 naging BC. yan. Ayan. Hindi ka pa pinapanganak noon, 1970 ka. kaya nagkikwento sa BJC ako nag-high school, BJC, BC na nga, sabi, yung pala BJC. Anyway, so yun po yung parang simple, napakaliit pa lang po ng mga sinasabi ni Doc Pat tungkol nga po sa Baliwag University. And take note, 1925, 1930s, 39, doon pa lang nasimula ang World War. Oo. Di ba? Tapos, nakita niyo po yung nag-history na po tayo dahil usapang education po ito. History na po ito. And then, nagkaroon po ng pandemic. Parang gusto kong lumundag doon sa pandemic natin, noong 2020. Ano po ang nangyari sa BC na online na po yung pagtuturo? Maari ko sabihin, hindi ko alam kung providential or, kasi nung back in 2017, nag-subscribe kami sa isang learning management system na isang LMS ang tawag dyan, na ginagamit sa mga tanyag na paaralan abroad, no? So, sabi ko, sige, subukan na natin. Kasi eventually, you'll have to digitalize your delivery of instruction. So, 2017, may LMS na kami. Tapos, hindi naman namin alam na talagang magiging, talagang magagamit ito ng lubos-lubusan nung onset ng pandemic. So, sinuwerte kami dahil Nakapagsimula na kayo agad. Nakapagsimula na kami, kaya hindi kami masyadong nahirapan mag-deliver ng instruction noong pandemic. Andyan po si Bana, siya po ang administrador ng aming LMS actually. Opo, Miss Bana, go! Opo, nung panahon ng pandemya, tinawag namin yung online learning delivery namin na ULAP or University Learning Alternative Platform. So, sa ilalim ng umbrella ng ULAP na yan, nagkaroon kami ng subscription sa iba't ibang mga educational technology tools or EdTech. Maraming mga paaralan ang gumagamit na rin noon, and yun nga, gaya ng sinabi ng aming presidente, nakakatuwa din na bago pa nag-hit yung pandemic, naigayak namin yung community. Kasi nagkaroon na kami ng iba't ibang mga seminars, training, tinrain na namin ang aming mga faculty, and at the same time, na-introduce na namin ito sa mga estudyante. Kaya nung nag-hit yung pandemic, alam nila na merong alternatibong paraan ang Baliwag University para tuloy-tuloy pa rin ang online delivery of instructions. Learning continues despite the pandemic sa Baliwag University. Wow. Actually, kasi Naihanda na nila ang mga estudyante pala at like 2 or 3 years bago yung COVID. at least, di ba, talagang hindi na masyadong nahirapan kasi, di ba, kami po kasi ni Camille Susan ay nasa newspaper, gumagawa din everyday na news. So nakikita namin yung hirap po ng mga teacher na imbes na sila yung nagtuturo, sila po yung tinuturuan sa paggamit po ng lalo na yung mga nasa probinsya, liblib na po, nung paggamit ka, paano ka mag-zoom?
'di ba? Kasi nasanay ang mga teacher natin, ang mga guro natin na gumagawa ng lesson, kamay, 'di ba? Sa face-to-face. Notebook, face to face. So sila po, kami po ni hindi man namin nasaksihan ni kami Susan yung ginagawa ng ating mga guro. Parang hirap na hirap sila na paano magse-set up pa ng Zoom, so kailangan pa ng internet, kailangan pa ng gadget. So hindi no simpleng cellphone lang ang gagamitin mo. Kailangan mo ng laptop, ng desktop. So, meron silang series of parang seminar noon na nung time na yon. Kasi nga po ay iyan nga pong mga istoryang yan ay aming inilalathala naman sa Filipino Mirror na ang talagang naghandog po ng usapang payaman. Sa aming pahayagan. Eunice and Ma'am Susan, kung pwede ko pong ibahagi. Kasi sa Baliwag University, meron talaga kaming Faculty and Staff Development Program. So yun po ay in place na already sa aming universidad. At talagang tinitrain natin ang ating mga guro at even ating mga staff or personnel para mas maging develop pa sila professionally and personally. So ganun po ang Alagang BU. So meron po kaming Alagang BU. #Alagang BU. At kung maidagdag ko rin po, hindi lang po sa training at seminars natapos ang lahat. Actually, sa pangunguna ng aming Pangulo, ng Dr. Lagunda, pati po yung mga kagamitan, nagpahiramang paaralan sa mga guro ng mga computers, laptops, pati po ang mga Zoom accounts na ginagamit sa pagtuturo, provided po ng paaralan lang. Ng BU. Ang husay naman. Parang naalala ko kasi nung bagong mag-pandemic, March kasi yung nag-declare ng lockdown, di ba? Yung isa sa boss namin, since uso na yung work from home sa abroad, like sa London, inano niya kami na mag-try ng work from home. Tapos 2 weeks before the lockdown, parang naano na rin kami sa office. Pero iba naman sa BU, sa university nila. Kasi parang ang tagal, bagong pandemic, na-train na yung mga ginagamit na nila tong ganitong klase. Alam mo ba na, alam naman na siguro na may mga school, like yung 100 years na rin na school na nagsara, nakakalungkot. Iba, nakakalungkot na dahil lang sa pandemic, nagsara tong school na to. Dahil hindi sila nakapaghanda. Kaya ang galing ng naisipan ng BU. Hindi naman po kayo kumonsulta sa manghuhula. Natural 20, kaya kailangan matutunak tayo ng Ayun. Siguro nakatulong na rin po na ang Baliwag University ay pinadadala kami bilang mga empleyado, pinadadala kami sa iba't ibang seminar, national at maging pa national, local or international. At nakakatuwa na nang humupa na ang pandemya, naiimbitahan ang ilan sa aming mga kawani ng Baliwag University na mag-share ng best practice kung paano napagtagumpayan namin ang pandemya. And part po ng mission ng Baliwag University yun to provide quality education. And we're thankful for our president, the administration, and our founder. So, syempre po, let's not forget our founder, Domingo Santiago Sr. So, kung kayo po ay taga-BU, mga ka-BU, kilala niyo po si Tatang. Si Tatang. Si Nandun Tatang, pa ba yung bus siya po niya? ang nagsimula ng Baliwag University. Again, from Baliwag Institute na naging university na at lalong nag-grow pa at hopefully more, 100 years to come or more po. Ay nandyan pa rin ang Baliwag University. Hindi po kami mawawala. May Tatang din pala ang BU. Yes, Tatang Domingo. Ayan, Santiago. Yan. Yan. Anyway, malapit na po tayo mag-commercial break. Pero tanungin po natin si Sir Elvin. So, yun nga ang pandemic, marami pa rin bang nag-enroll ng mga estudyante po natin? Kumusta naman po noon? Registrar po. Katulad din po ng ibang mga paaralan, syempre naapektuhan po ng pandemya ang enrollment. Nabawasan po sa bilang, pero pagkatapos po ng pandemya, bumalik na siya ulit. Kasi hindi po natin maiwasan na may mga magulang na siguro walang tiwala sa alternatibong pamamaraan ng pagde-deliver ng edukasyon. At apektado din po siyempre ang ekonomiya ng mga pamilya during the pandemic. Hindi po nakaligtas siyempre ang Region 3, ang Bulacan at ang Baliwag sa mga pamilyang may mga nawala ng trabaho sa mga magulang. Kaya po, hindi lahat ay nakapagpatuloy sa pag-aaral. Pero nung pagkatapos po ng pandemya, sa pangunguna pa rin po ng ating presidente,
Nagbigay po kami ng maraming mga scholarship para makabalik sa pag-aaral ang mga estudyante, lalo na po yung mga pamilyang naapektuhan ng pandemya. Ang bilis naman mag-isip ni ma'am, yun agad ang nakita niya solusyon. Una kasi mahusay po ang team, no? Ang academic team, management team. Alam nyo, may konting sakripisyo din dahil hindi ko kami nag-lay off. So, Yun ang pinaka... ang nangyari, nag-salary cut ang lahat from top to bottom. So, yun ang pinakatulong. Sacrifice. Para lahat ay nandun pa rin. Ayan. So, Po katulad ng, I mean, alam po namin na yung ibang schools po, na sabi niya po, nag-close, if not, nag-lay off po ng employees. Pero sa Baliwag University po, wala pong na-lay off. yun ang maganda. Teka muna, bago ko mag-commercial, tatanungin ko, nabalik na ba yung kinat na salary? Yes po, definitely po. Binalik naman pala. So, siguro, Dagdagan na. so, yun po yung magandang ginawa ng BU. Ayan. Na hindi sila nagtanggal ng tao. Sa halip, parang nagtulong-tulong, i-donate nila nung cut na sweldo para lang magpatuloy yung buhay. And of course, yung pamilya. Diba? Ayan, ako, napakaganda po ng ating natalakay ngayon. Ayan, ako, napakabilis ng oras. Ang dami na nating natalakay. Ayan, dito nga sa Baliwag University na nagsimula bilang Baliwag Institute, naging Baliwag Junior College, at naging Baliwag colleges noong pong 1968. At ngayon po, 2001, ay naging Baliwag University. At ito nga po ay dahil sa pamumuno nga po ni Doc Patricia Bustos Lagunda. Pero siya nga po yung third generation po ng kasi ang ang founder po ng Baliwag University ay si Tatang Domingo din. Santiago. Santiago Senior. Ayan, senior. So, pero bigla akong nalito, Doc Pat, parang nasaan po dito yung Domingo? Ayan, para i-explain niyo po. Si Tatang Domingo B. Santiago Senior, siya po ang talagang namuno, no? Bago pa mag World War II hanggang sa pumanaw siya, no? 1990s na, no? Nag-take over po ang aking mother, ang aking ina, si Dr. Alicia Santiago Bustos. Siya po ang talagang educator. Kasi she's a known educator. No? Kilala po siya sa field niya as an academician, as a parang mother of accreditation here also. So, she led the university until 2017 when she passed away. So ako naman po, ay hindi naman ako nag-umpisa sa Baliwag University dahil nagtrabaho pa ho ako sa labas, corporate job, no, in marketing management and business. So, nung sumama lang ako po, isa lang yung kapatid kong tumutulong sa kanya. So from then on, sabi ko, parang half-hearted akong pumasok ng Baliwag colleges din. Sabi ko, ang Makati girl, pupunta ng probinsya. So, but then I decided to embrace it and I might as well do a good job of, helping out the family in running the university o colleges pa noon. So, yun. Ayan, yung po mga nanonood sa telebisyon at sa social media, ayan, nakita niyo po yung itsura nung BU dati. Ayan. So ayan po, yan po yung mga sinimulan po ni Tatang. Ayan. Yung po bang bus ni Tatang nandun pa? Doon pa, meron siyang rebulto at saka statwa sa loob ng campus. Ayan. We have our archives and museum in the library po. Ayan, so nakikita niyo naman Statue po si Tatang. Ayan po si Tatang. Ayan. Kumusta po yung uniform ng BU ngayon? Kasi kaya nga po ako nag-green kasi alam ko green ng Naku, tanyag po yung uniforme yun kasi nung unang panahon, naalala ko, nung liliit pa kami, hinahabi yun sa ilalim ng bahay na bato ni Chagunda ba yun or sa kapatid ni Tatang. So, nilulum yun. Pero nawala ho ang textile industry so we had to source it from another source. No? So, pero
niretain namin yung kilalang design. Kulay green at saka Walang ng checkered kahawig. pag college. Walang kahawig. Hindi niya mabibili sa Divisoria or sa kahit saan man. Yun. Kasi nga po ang BC dati na nag-BU, private po 'yan. Kasi nung ano ko lang po para history nga po tayo. Sa Baliwag po, since ang inyo pong lingkod ay doon po talaga lumaki. So 4 lang po na high school meron diyan, nung Mariano F. Ponce High School. Iyan po yung public. So, Ba't di ka nag-BU? nagsak ako eh. So ako po, St. Augustine College, parang, ang alam ko po, parang yun ang naglalaban noon. Pareho sa kasing private. Pero nung SAC is more on Catholic religious, and then nung Baliwag colleges nga po. Then yung isa, St. Mary's, medyo high-end naman ng St. Mary's. So, yun po, nung mga panahon ko po yun, mga 1990s, di ba? Na yun po yung 4 na Pero, alam niyo po ba na nung elementary kami, ang daming, totoo po yung sinasabi niyo, maraming gumagaya dun sa sa uniform ng high school, ng BC, parang pagsusot mo yun, ay, mayaman ka. Ibang dating. Iba ang datingan. Kasi kulay green lang siya na merong lining na white sa laylayan. Tama po. So, yun po. So, ngayon naman po, kumusta naman po ang mga... So, as times go by, di ba? Paano naman po yung mga kurso? Sino po pwede? Our register. Pagdating po sa mga kurso ng pamantasan, in line with your program, payaman ng payaman. Padagdag po ng padagdag. Yan ang maganda Opo. doon. Kasi siyempre po, ang progreso dapat padagdag. Sa ngayon po ay may 4 na pong kurso ang pamantasan. Magmula po sa kindergarten hanggang graduate school. Sa graduate school po, mayroong kaming 15 programa. Sa kolehiyo, 2 po. At saka po sa basic ed, magmula po kinder hanggang senior high school, mayroon. Oh. Nalaman ko rin, Camiro Eunice, hindi naman ganun kamahal ang tuition sa BU. Parang ang tuition lang ng anak ko sa high school. Ayan. Hindi ganun Kaya nga sabi nga ni Doc Pat kanina, talagang yung makakabuti at makakaganda, yung kanilang ino-offer. Kaya naman, nagtagal sila ng gano'n dahil sa magandang pamamalakad din, di ba? Since si Doc, nasa 3rd generation na ng kanyang paghawak at pamamalakad dito sa school. Gusto ko sanang banggitin din na hindi lang naman ako ang Proving. ang namamahala sa universidad. Nag-umpisa yun, siyempre ang mga anak ni Tatang, 3 yung magkakapatid na yan. Si Edgardo, si Alicia, yun ang mother ko, at si Domingo Jr. So, sa 3rd generation, 14 lang po kaming magpipinsan at nagkataon sa mga anak ni Alicia ngayon ang in charge ng pagpapalago ng paaralan. So, hindi naman kami lahat agad-agad doon. Sabi ko nga kanina, isa lang yung tumutulong sa mother ko noon. Ako, mid-1995 lang ako sumama. Sabi ko pa nga, out of filial piety, sige. Kasi sabi nila, dito ka na lang, tulungan mo kami. So, lately lang naman sumama yung pangatlo, tsaka pang-4 na kapatid. Dahil yung isa, abogadang nag-retire na. So, sabi ko, tumulong ka na rin sa akin. Kasi hindi ko kakayanin lahat. Because si Dr. Alicia is one hard act to follow. So, ang kapalit niya, 4 na babae. Puro kayo babae. Eto na po, nabanggit nyo na nga po na parang tungkol po sa management ng university. Ngayon po, sa tindi po ng competition ngayon, although nakapuntos kayo during the pandemic kasi nakapaganda kayo sa digital, di ba, online learning. Ito po yung tanong ngayon. So, nung mga 1990s, 1980s, 4 na school lang ang parang naglalaban-laban noon. But ngayon po, yung tindi ng competition, paano nyo po na-maintain itong yung mga enrollment, kung paano hindi lumalaylay yung mga nung dami na nagpapa-enroll. Ano po yung bentahe na pag ikaw ay graduate ng BU? Tatak BU ang tawag namin. Alam nyo, I will go back to the mga katagang iniwan sa amin ng ni late Domingo Santiago Sr., si Tatang.
Isa lang ang habili naman niya sa amin, no? Sa mother ko at saka sa second generation and third. Husayan, pag-igihin ang pagtuturo, pupunta sa inyo ang mga mag-aaral. Ganun lang, quality. Huwag niyo lang pabayaan ng kalidad ng pagtuturo, ang pag-aalaga sa mga estudyante. So it's a tall order. Ang quality kasi encompasses everything from management, prudent financial management, sa quality na instruction, sa mga services ng isang pamantasan. Siyempre, andyan yung instruction, research, and community service. Ayan. Kay Ma'am Bana, tanong ko po, kasi meron akong inbox question dito, na paano nyo naman na-maintain, parang, kasi kanina, di ba, binanggit ko, century-old na ang BU, pero sumasabay kayo sa modernong pagtuturo. Paano po ang ginagawa ng university? Patuloy ba ang training ninyo? Dagdag kaalaman para maisalin dun sa mga estudyante? Sige po. Gusto ko nga rin talagang susugan yung sinabi ng aming presidente kasi pagdating sa kalidad, maging ang aming pasilidad ay hanggat sa abot na makakaya ng university ay talagang gustong i-improve ang aming pasilidad kasi alam naman natin ngayon na sa panahon ng AI at yun, may tinatawag tayong hybrid learning. Yan kasi ang uso ngayon eh. Kailangan ngayon, kahit na wala ng pandemya, still kailangan ipagpatuloy mo yung paraan ng pagtuturo na hindi ka lang nakakonfine sa loob ng isang silid aralan. Nakikita ko at nararamdaman, sigurado ko nararamdaman din ng komunidad ng Baliwag University na ang pagbabago ng unti-unting pagbabago at pag-i-improve taon-taon ng aming pasilidad. Gaya na lang halimbawa ng mga karagdagang mga kagamitan sa aming laboratory. Alam mo ba, Miss Eunice, na meron kaming isang building ng computer laboratory. This is a 4-story building at taon-taon nagkakaroon kami ng pag-upgrade para ma-improve ang mga ginagamit na 1:1 computeration ng mga estudyante. Gaya ng meron kaming mga iba't ibang kurso na iniaalok ang paaralan na kailangan kapag lumabas ang estudyante sa eskwelahan mo, nagkaroon sila ng exposure sa ganitong klase ng technology. And this technology are not cheap, ha? Miss Susan, syempre. At meron din kaming mga continuous at karagdagang mga subscription sa mga tinatawag na EdTech na I'm sure madadagdagan ni Miss Bubbles ng aming and library. Even our library, so syempre di na po uso ang traditional kind of library. So tayo po yung nag-i-invest sa mga electronic resources dahil ang library dapat online din yan eh. So even if the students are not physically at the campus, they can access the resources anytime, 24/7. So yun po ay suportado ng aming administrasyon. Wow. Kaya yan po ang university namin, university ko. So sabi nga po sa aming ABP. Patricia, ayan, 100 years na po kayo. Ano po ang mga inaasahan ng mga estudyante po? Ano po yung mga para po puntahan kayo at ng mga gusto pong magtatapos po ng mga high school ngayon na magka-college? Ano po ang asahan ngayon sa EU? Year-long series of activities ang inalaan namin ngayon sa centenaryo. Pero nag-umpisa na po kami kahapon. Nagkaroon po ng isang event, ang Baliwag University Alumni Association. Nagkaroon po kami ng Legado Festival. Yan ang pinakaunang Legado Festival. Andyan po ang street dancing, motorcade. Pero sa February 11, ngayong darating na Martes, magkakaroon kami ng isang malawakang school-wide fiesta. Wow, makipiesta tayo. Kami rin, Susan, dapat pala doon tayo nag-program, di ba? Nakipiesta tayo doon. Anong oras ba yan? From 9, mag-umpisahan ng Holy Mass. Sa 9, celebrated Mass. Tapos sa alas 10 ng umaga, magkakaroon ng teatro. Isasadula ang history ng Baliwag University. Tapos, syempre, may tanghalian. Marami po kami inimbitahan. Aking mga colleagues din in academe, mga ibang presidente ng ibang paaralan. Tsaka aming mga partners, ang aming mga kaibigan from CHED, DepEd. Sa February 13 naman, mamamahinga muna kami ng 12. Sa 13, magkakaroon kami ng Service Awards, ang aming Buklod Service Awards. Sa hapon, magkakaroon ng Lakan and Lakambini pageant.
Yun. Sa 14 naman, ang BU Alumni Association Gala Night. Dadalo rin po kami dyan. Ang nag-organize naman yan ay ang Alumni Association. Sa 21, may parada naman ng mga lakan at lakambini. Sasakay Wow, po mga sila ng nagagwapuhan. tiburin. Alam niyo po yung tiburin, yung horse-drawn carriage. So, ipaparada namin ang aming mga kandidato at saka mga nagwagis. Magandang litrato yun. So, masyado magiging busy. sobra. Ano po ang estrito? Aluna? O Sa buong bayan yata. abong bayan? Ako magiging busy. So, mag-iingay lang po kami kasi po 100 taon kami, sabi namin. Sige, let's make our presence felt, our aming legacy at saka history ng Baliwag University. At ang ating team, Dr. Pat, di po ba, ng 100 years, celebrating our heritage, embracing our radiant future. In Tagalog. May maningning nga tayo. Maningning na bukas. Maningning na Maningning na Pagbunyi ang kinabukasan. kahapon. Pagbunyi. Pagbunyi ang kahapon. Mamana ng kahapon. Hayakap. Yakapin ang maningning na bukas. Wow, di ba? Kumukuti-kutitap na kinabukasan. Ayan. Sigurado. So, pagkatapos nun, marami pa ho. Kada buwan ng 2025, hanggang matapos ang 100 years sa Pebrero, marami pong nakaplano na mangyayari. Kasi meron pa kaming ipapublish na coffee table book, magkakaroon ng Founders Day, mga lecture series, at kung ano-ano pa. Ayan, ako parang napakaraming mga team para magtulong-tulong sa aktibidad na ito. Kasi year-long activities, di ba? Nag-enjoy ang mga estudyante nito kasi syempre wala silang paso. Pero syempre, hindi pinapabayaan ang pag-aaral. Pero syempre, ang nakakatuwa po ay, syempre yung mga extracurricular activities, yan ang natatandaan ng mga mag-aaral. Totoo po. Diba? Yan. Nag-aaral kayo, yung classroom, Opo. ano lang yun hindi mo naaalala yun. Pero yung mga kasiyahan, yung mga milestone events, yun ang talagang dadalhin mo sa inyong alaala, no? Pagkatapos mong mag-aral. Ano po ba, ano po ang what's the BU parang famous for? Ang BU? Opo. Meron kaming, kasi kanya-kanyang panahon ngayon, Opo. ang malakas ngayon na programa ay ang nursing, no? Nursing. And allied health sciences. So yun ang medyo malaking populasyon ngayon, Yun ang in demand. Depende sa demand ng Nursing. panahon. Pero syempre, andyan din naman ng mga demand for accountants, demand for teachers, na yun kasi kami talaga ang provider ng mga teachers sa region. Yes. Yung mga supervisor, superintendents ng mga DepEd. Galing sa BC na ngayon na BU. Yun nga, yung mga classmate ko, nagtuturo dyan sa Santa Barbara, sa Suliban, sa mga liblib na mga barangay dyan sa Baliwag. Mga nagtuturo, mga graduate ng BC noon, ngayon ay BU. Ayan. Nakakatuwa. I-add ko na po ang mga librarians. Para dumami po ang librarians sa ating bansa. Ayan. So, ang Baliwag University po nag-o-offer po ng library and information science sa program. Both sa bachelor and master. At saka may nabasa ako na parang ang BU kasi parang may mga madalas na mag-top sa exam, sa Yes board po. exams. If I may share po, ang ating university registrar ay top-notcher po. Siya po ay produkto ng BU din. Pero in other programs din po, nakapag-produce na ang Baliwag University ng mga top-notchers. So yun po ay mapagmamalaki ng aming university. Or More university. importantly, hindi lang top-notchers, pero ang importante ho sa amin, yung 100% passing rate sa mga board exams dahil pangkalahatan yan. Wow, yun ang yan doon, di ba? Na talagang competent yung mga yung mga estudyante, yung mga produkto ng Baliwag University ay talagang pasok, di ba? Papasok talaga sa mga pumasa na mga mga bar exam o kung ano pa yan. Diba? Enroll na. Sabihin mo. Yan. Pero bago po namin kayo bitawan, Doc Pat, yung gobyerno po kasi meron silang ALS yung mga hindi nakapag ang BU ba meron din kayong program na gano'n yung mga tipong
tinamad mag-aral pero napag-isip-isip nila at the age of 20s. Parang gusto ko nang mag-aral. Meron ba kayong mga program para sa mga ganon naman? Ang universidad po ay hindi namimili ng estudyante kung ang pag-uusapan po ay edad o kung graduate ka man ng old secondary education curriculum or sa bago man. Ano po? Ang totoo po niyan, kamakailan lang nakapag-graduate kami ng tapos na, pagkakalam ko, doktor na siya pero gusto niya talagang maging inhinyero. Meron din. So nag-engineering po siya sa amin, tinapos niya. Di ko naman sasabing matanda, pero may edad na rin po siya, no? Hindi na sa kabataan, pero nagpatuloy pa rin po siya. Marami pong ganong mga kasaysayan ng paaralan kasi po, naniniwala kami na ang edukasyon ay hindi naman tumitigil. Ano po? Anumang edad, anumang estado sa buhay, kung gustong umunlad, mag-aral, nandyan po ang Baliwag University para sa kanila. Ayan, ako pwede na ako mag-enroll. Enroll na po sa Baliwag University. Enroll na sa Baliwag Ayan. University. Meron pa ho tayong natitirang 1 minuto. Ano mensahe niyo po sa mga nanonood po sa atin at nakikinig? Iakma ko lang sa pangalan ng programang to, Pamana, no? The best tawag dito, paraan, no? Ang pinakamagandang paraan para umunlad ang buhay ng isang tao ay through education. Ang Baliwag University ay talagang nandyan para tumulong na magkaroon ng edukasyon na de kalidad ang lahat ng mga mamamayan dito sa Baliwag at Karatig Bayan. So we try our best to offer the best instruction, to hone competent, socially, culturally sensitive citizens, lifelong learners, critical thinkers. Binabanggit ko na yung mga BU graduate attributes. Pero anyway, ang kagustuhan lang namin ay maisatuparan ang sabi ko, babalik ako sa habili ni Tatang, no? Sabi niya kasi noon, ito kasi talagang mga tumanim sa aming mga isipan, every girl and boy deserves a good education. Ayan, ako. Tama. And with that, ang dami pa naman sana natin gusto pang itanong, di ba? Dahil nga BU, magandang BU high, di ba? So, kaya lang kinakapos na tayo ng panahon. Maraming salamat po, Dr. Patricia Labunda. Ayan, and nawala yung mga listahan ko. Ayan. And Ma'am Bana and Ma'am Bubbles and Sir. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Usapa Payaman kasama sina Eunice Calma, Chris Galit, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo columnists.